Alam nyo ba na ang dalawang magkapitbahay na bansa sa Southeast Asia, ang Cambodia at Thailand, ay may mahaba at komplikadong kasaysayan ng hidwaan? Para itong isang teleserye na puno ng drama, tensyon at mga hindi pagkakaunawaan na umabot pa sa puntong nagkaroon ng armadong sagupaan. Pero ano nga ba talaga ang ugat ng lahat ng ito? Tara, samahan niyo akong alamin ang mga dahilan sa likod ng away ng Cambodia at Thailand. Ang pinakasentro ng alitan na ito ay ang mga issue sa teritoryo, partikular na sa hangganan o border. Ang border sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi malinaw na naitakda sa loob ng maraming siglo. Noong panahon ng kolonyalismo, ang France na siyang sumakop sa Cambodia ay gumawa ng mga kasunduan sa Siam na ngayon ay Thailand. Ngunit ang mga mapa at kasunduang ito ay madalas na hindi malinaw at nag-iwan ng mga gray areas na parehong inaangkin ng dalawang bansa. Isipin niyo na lang para kayong magkapitbahay na hindi sigurado kung saan eksakto ang linya ng bakod niyo. Maliit na bagay sa umpisa pero pwedeng pagmulan ng malaking gulo. At nagsimula nga ang malaking gulo sa isang sinaunang templo, ang Preah Vihear Temple. Ang templong ito na itinayo noong 11th century ay isang napakagandang halimbawa ng arkitekturang Khmer. Matatagpuan ito sa tuktok ng isang bundok sa Dangrek Mountains na nagsisilbing natural na hangganan sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Ang problema? Parehong bansa ang nagsasabing sa kanila ang templo. Para sa Cambodia, ang Preah Vihear ay isang mahalagang simbolo ng kanilang Khmer heritage at national pride. Ito ay bahagi ng kanilang kasaysayan at kultura. Para naman sa Thailand, ang templo ay matatagpuan sa kanilang teritoryo batay sa kanilang sariling interpretasyon ng mga mapa at kasaysayan. Dahil dito, dinala ng Cambodia ang kaso sa International Court of Justice o ICJ noong 1959 at noong 1962 naglabas ng desisyon ang korte. Ang hatol, ang templo ay pag-aari ng Cambodia. Akala niyo tapos na ang kwento? Hindi pa. Kahit na iginawad sa Cambodia, ang templo hindi naman nilinaw ng korte kung sino ang nagmamay-ari sa mga lupain sa paligid nito. Dito na naman nagkaroon ng tensyon. Ang Thailand ay nag-set up ng mga military outposts malapit sa templo at ang Cambodia ay nagreklamo na ito ay paglabag sa kanilang soberanya. Ang sitwasyon ay parang napanalunan mo ang bahay pero yung kapitbahay mo nagtayo ng tolda sa mismong bakuran mo. Lalong uminit ang sitwasyon noong 2008. Ito ay nang mag-apply ang Cambodia na gawing UNESCO World Heritage Site ang Preah Vihear. Sumuporta naman ang Thailand sa umpisa, pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga nationalist groups sa Thailand, particular na ang tinatawag na Yellow Shirts, ay nagprotesta ng husto. Para sa kanila, ang pagsuporta sa UNESCO application ng Cambodia ay katumbas ng pag-amin na ang mga lupain sa paligid ng templo ay pag-aari din ng Cambodia. Dahil sa matinding political pressure, bumawi ang Thailand sa kanilang suporta. Dito na nagsimulang magkainitan ng todo. Nagpadala ng mga sundalo ang parehong bansa sa border. Nagkaroon ng mga maliliit na sagupaan, palitan ng putok at tensyon na tumagal ng ilang taon. Noong 2011, sumiklab ang pinakamatinding labanan. Nagkaroon ng artillery fire at maraming sundalo at sibilyan sa magkabilang panig ang nasawi. Ang mga nayon malapit sa border ay kinailangang ilikas. Ang isang alitan tungkol sa isang sinaunang templo ay nauwi sa modernong digmaan. Para maresolba ang gulo, muling bumalik ang Cambodia sa International Court of Justice. Noong 2013, naglabas muli ng desisyon ang korte. Kinumpirma nito ang 1962 ruling na ang templo ay sa Cambodia at inutusan ang Thailand na i-withdraw ang kanilang mga sundalo mula sa isang provisional demilitarized zone sa paligid ng templo. Ang desisyong ito ay nakatulong na pakalmahin ang sitwasyon pero hindi nito tuluyang natanggal ang ugat ng problema. Pero hindi lang teritoryo at templo ang dahilan. Malaki rin ang papel ng politika at nasyonalismo. Sa magkabilang bansa, ginagamit ng mga politiko at nationalist groups ang isyong ito para makakuha ng suporta. Sa Thailand, ang issue sa Preah Vihear ay naging paraan para batikusin ang gobyerno. Sa Cambodia, ginamit ito para pag-isahin ang mga mamamayan laban sa isang common external threat. Kapag mainit ang politika sa loob ng bansa, madaling ibaling ang atensyon ng tao sa issue sa border. Mayroon ding cultural rivalry. Ang Thailand at Cambodia ay may magkatulad na kultura mula sa pagkain, sayaw hanggang sa martial arts.
Madalas may debate kung sino ang orihinal at sino ang gumaya. Halimbawa na lang, ang martial art na Muay Thai sa Thailand ay may katulad na version sa Cambodia na tinatawag na Kun Khmer. Kamakailan lang, nagkaroon ng kontrobersya nang gamitin ng Cambodia ang pangalang Kun Khmer sa Southeast Asian Games sa halip na Muay Thai na ikinagalit ng ilang Thais. Mga ganitong issue, kahit tila maliit, ay nagpapatindi sa national pride at nagiging gatong sa hidwaan. Sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa pa rin. Sa mga nakalipas na taon, may mga pagsisikap na ayusin ang relasyon. Nagkakaroon ng mga joint patrol sa border, mga usapang pangkapayapaan at kooperasyon sa ekonomiya. Ang turismo sa pagitan ng dalawang bansa ay patuloy na lumalago. Ang mga ordinaryong mamamayan sa magkabilang panig ng border ay madalas na may magandang relasyon at nagtutulungan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kwento ng Cambodia at Thailand ay isang paalala na ang mga hidwaan ay madalas na may malalim at komplikadong pinagmulan. Hindi ito simpleng itim at puti. Ito ay pinaghalong kasaysayan, politika, kultura at teritoryo. Ang paglutas nito ay nangangailangan ng pasensya, diplomasya at pag-unawa sa pananaw ng bawat isa. Bagamat may mga sugat pa rin mula sa nakaraan, ang mahalaga ay ang patuloy na pag-uusap at paghahanap ng mapayapang solusyon. Sana ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayon. Ano sa tingin nyo ang pinakamabisang paraan para maresolba ang ganitong mga border dispute? I-comment nyo ang inyong mga opinion sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong tulad nito. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli,